Me? You invited him? Tanong ni James kay Luna. Yap. Sinubukan ko lang, Han, kung makakarating ba siya, and he did it. Sagot nito na may kasamang ngisi habang nakasulyap sa akin. Ah, okay. Hey man, kailan ka lang dumating? Tanong ni James sa taong nasa likuran ko. Hindi ko ito magawang lingunin sa mga sandaling iyon. Dahil parang wala rin kasing lakas ang leg ko at mukha na lingunin siya. Kaya naman nanahimik na lang ako't nakikinig sa usapan nila. Kakarating ko lang kahapon, inasikaso ko lang ang kumpanya at nag-usap lang muna kami ni Dad ng masinsinan. Then your wife informs me na may kasiyahan dito. So I'm here. Anyway, happy birthday man. Pagkatapos ay lumipat siya sa direksyon ni na James at Luna. Doon ko lang nakitang kabuang itsura nito. I immediately hung up at tahimik kong pinagmamasdan ang itsura niya. Walang pinagbago, mukha pa rin siyang malademonyong guwapo and hot pa rin ang katawan niya gaya ng dati. Mas makapangyarihan at nakakatakot ang paraan ng pagsasalita niya ngayon. His face shows fierce and solemnity. Ganon din ang mga mata nitong madilim pa kaysa sa dilim ng kalangitan. Hindi ko na naiiwas ang mga mata ko nang bigla itong lumingon sa aking direksyon. But our eyes never met. Kay Abby to nakatingin. Napalunok ako't inalis sa mga mata ko dito. Tito Ninong, are you leaving na po ba? Narinig kong tanong ni Abby dito. Maybe, young lady. Tipid na sagot nito sa bata. Maybe? Bakit naman maybe, Tito Hugo? Nakakunot pa ang noon nito habang nagtatanong. Kung papaalisin mo na ako, uuwi na ako. I gasp. Ayoko mag-assume but his answer hits me. Umiling si Abby. Hindi. Kailan ba kita pinaalis, Tito? Did you forget na ba? You never visited me before for how many days and months at ngayon ka lang po nagpakita eh. Sabi ni Daddy at Mommy, 1 year ka pong mawawala dahil sinusubukan mong gamutin ang sugat mo. Nasaan ang sugat mo, Tito? Napalunok ako bigla sa huling sinabi ng bata. Oh, sorry about that. Nais ni Titong na makalimot at kailangang isakripisyong isang bagay na magpapasaya sa isang tao. At ang sugat, sana, mawawala na siya. It hit me again. Bigla akong namulat na patingin dito, but still he's not looking at me. Hindi talaga ito sumulyap man lang kahit obvious na nakatingin ako sa kanya. Sa bata pa rin ito nakatingin ng seryoso, ngunit may bahagyang ngiti sa gilid ng labi nito. Ganun po. Abby frowns then smiles again. Tito Cam, lapit ka. He raises his eyebrow to Abby. Ipapakilala po kita kay Tita Adeline ko. Narinig ko na patikim si James at Luna. Even me. Friend po siya ni Daddy at Mommy ko. Come Tito, mabait naman po si Tita Adeline ko eh. At pinapalapit pa talaga nitong tito niya sa aming dalawa. Napalunok naman ako nang lumapit ito ng bahagya hanggang sa nasa harapan na namin ito. Bumilis ang tibok ng puso ko nang tumama sa ilong kong kanyang pabango. Han, kuhanin mo na muna anak mo. Mag-uusap ang dalawang yan. I hear Luna says to James. Napapailing naman na lumapit si James sa direksyon namin. Baby, come. Doon muna tayo kay mommy mo. Tito Hugo, this is Tita Adeline. Tita Adeline, Tito Ninong ko po. Pinsan po si Tito Hugo ni Daddy James ko. I just nod. Kung normal lang ang lahat at hindi nga talaga kami magkakilala, nang pinakilala ng bata ito sa akin ngayon, siguro matatawa na lang ako sa kakulitan at katabilan ni Abby. Napasulyap ulit ako ng bahagya rito. Same to my fuckade. Seryoso lang din ito nakatitig sa bata. Okay, ayaw tumingin ha? Pangatawanan mo yan. Huwag na huwag mo akong tititigan. Come here Abby, kain na daw muna tayo ng cake, sabi ng mami mo. Sa sinabi ni James ay nabaling ditong tingin ng bata. Really Daddy? You and Mommy's allowing me to eat your birthday cake now? Namilog pang mga mata nitong lumingon sa daddy niya. Yup, so come here. Let your Tita Adeline and Tito Hugo talk alone. Okay po, sagot nito sa ama at lumingon muna sa akin. Tita, I'll come to Mom and Dad muna ha? I'll be back soon. Dadalhan po kita ng cakes. Promise kayo ni Tito Hugo ko. Tumango ako dito. Take your time baby girl, kain ka ng marami. Hinalikan muna niya ako sa pisngi at niyakap. Saka nito itinaas ang 2 braso sa ama at nagpabuhat na rin ito. Bye tita! Bye tito! See you later po! Kumuway siya habang si James ay gumagalaw sa gilid ni Luna.
Bye. Iwan na muna namin kayong dalawa. Please, mag-usap kayo ng maayos. Luna smears at hinila na nito palayo ang mag-ama. Umupo ako ng maayos at inayos ko rin ang medyo na wala sa ayos na black skirt ko. Hinaplos ko rin ang mga hita ko na nangangalay dahil sa kabigatan ni Abby. Hi, agad ako napahinto sa aking ginagawa at unti-unting napatingala sa taong nasa harapan ko pa rin at nakatayo. Nagtamang mga mata namin at bumilis ang tibok ng puso ko. Nag-clear throat muna ako bago nagsalita. Hello? Unti-unting umangat ang sulok ng labi niya. He also cleared his throat. Pwede ba ako maupo dito sa tabi mo? Ha? Can I stay now? Can I talk to you now? Hindi ko matagalan ng matiim na titig nito sa akin, kaya iniwas ko na munang mapatingin sa mga mata niya. Can I? Can I now, Adeline? Tanong niyang muli. Uupo ka, tanging naisagot ko rito. Thank you. Then he moves and sits beside me. Ramdam kong naupo na talaga ito sa tabi ko dahil mas naaamoy ko na ang pabangong ginagamit pa rin ito na ako mismo ang pumili noon. Hindi ko ito nilingon at tinabot ko na lang ang isang basong juice ko sa mesa at ininom ko yun ng dahan-dahan. Ramdam ko kasi ang panunuyo ng lalamunan ko sa mga oras na yun ang dahil sa kakalunok ko ng laway. Habang umiinom ako'y ramdam ko pa rin ang mga titig nito sa dulo ng aking mga mata and I really feel uneasy to move. Quit staring, Hugo. Sabi ko na lang lumingon na dito ng tuluyan. Kamusta ka? Tanong ka agad nito. Sumeryoso ang tingin ko dito. I'm fine. Nice to hear you're already fine now. Tumango ako dito. Oo naman. Buti ka pa. Bahagyang nangunot ang noo ko. Umiling to. Wala? Ikaw, kamusta ka na? Ako naman na nagtanong dito noon. Okay lang ako nung malaman kong okay ka na ngayon. Biglang kumislot ang puso ko sa tinura nito. Umiwas na ulit akong tumingin dito. Aabutin ko na sanang drinks ko nang inunahan niya ako. Akin yan, sabi ko dito na nakakunot ang noo ko. Kukuhanin ko na sana sa kanya nang ininuman niya yon ng kaunti. Here, inabot niya sa akin matapos makatikim ng konti. Tinignan ko lang yung baso. Get it, tinikman ko lang kung may halong alak. Nagtataka ako sa sinabi nito, lalo nang mapagmalas nitong bahagyang ngiti. Buti hindi ko uminom ng alak this time. Sana wag habang wala ko. Biglang bumilis ang tibok ng puso ko sa narinig ko sa kanya. Kinuha ko na lang ang juice ko dito at umiwas kaagad ang tingin dito. Alam ko naman kung anong bawal at hindi bawal sa akin. Thanks if you're being concerned. I am Adeline. I am really concerned about your health. About you. Katahimikan. Have you eaten already? Ito muling bumasag na katahimikan naming dalawa. Umiling ako. Hindi pa, kararating ko lang kasi. Ikaw ba? Not yet. Nagugutom ka na ba? I can get you foods. I can get my own foods. Thank you. Tatayo na sana ito ngunit pinigilan ko siya. Our eyes meet again. Ang daming gustong ipahiwating ng mga titig nito, but I didn't assume on anything. You've already changed. Thanks kasi hindi mo na ako tinatalikuran ngayon. At natutuwa ako dahil bumalik na rin sa wakas ang Adeline na kilala ko't gusto ko. Dahan-dahan niyang sabi habang magkadikit pa rin ang mga mata namin sa isa't isa. Napatikim ako sa sinabi nito. Let's forget about it, Hugo. I already move on. Ayoko nang balikan ang nangyari sa nakaraan. Please, wag mo na lang ipaalala. I say plainly. Mapakla itong umitit na patingin bigla sa malayo. His eyes reveal loneliness and full of sadness. I'm sorry. You're right. Hindi na dapat binabalikan ng mga pangyayaring yun sa ngayon. Sabi niya. Tapos, tinignan niya ulit ako ng matalim. Dahil mahirap nang balikan at pagsisisihan ng lubos sa mga masasakit na alaala sa nakaraan. Sorry, sana makakalimutan ko din lahat, Adeline. At sana mapatawad ko rin ang sarili ko sa mga nagawa ko sa iyo noon. Hugo, manatili ka dito at ikukuha na kita ng pagkain mo. No, ako na. Napatingin ito sa kamay kong pumigil sa braso niya. Kaya ko namang kumuha ng pagkain ko, ako na lang. Sumila yung lungkot sa mga mata nito, tagad din naman niyang tinagos sa kanyang matiim na titig. Let's get our foods together. Napaawang ang bibig ko. Kakawala na sana ang kamay ko sa braso niya na agad niya yung hinawakan. Napasinghap akong bigla sa init ng mga palad nitong nanunuot sa palad ko. Come on, James and Luna announced na pwede na magsimulang kumain. Ramdam kong higpit ng paghawak niya sa kamay ko kaya hindi ko man lang yun nahila. Okay. But will you let go of my hand first? Hindi ito sumunod. I can't, Adeline.
Dahil ilang beses ko nang sinayang pagkakataong hawakan to ng mahigpit sa aking mga palad, he slowly presses my hand. Kaya ngayon hindi na. Even if you ask me and begs me to let this go again, never. Marahan ngunit may pinalidad nitong sinabi. I sighed and paano ko kukuha ng pagkain ko kung hawak-hawak mo naman ang mga kamay ko? Bahagyang umangat ang gilid ng labi nito. Papakawalan ko to kung kinakailangan. May diing pagkakasabi nito. Come on now, pakawalan mo muna kasing kamay ko, Hugo. He really doesn't listen to me. Bagkus ay marahan na niya akong hinila sa pagkakaupo ko sa upuan. Naglalakad kami patungo sa direksyon ng buffet table. Tamang-tama't nakakuha ng ibang mga bisita ng mga pagkain nila at saka kanya-kanya ng mga itong nakaupo sa kanilang designated table. Nang nasa harap na kami ng buffet ay saka lang niya binitawan ng kamay ko. Kumuha ito ng plato. Kukuha rin sana ako ng akin pero napakunotang noo ko nang pigilan niyang kamay ko. Ako nang bahala. Nakasimangot pa rin ako. Hugo, ayoko ng ganito. Tumigil siya tumingin ulit sa akin. Sabi ko may sarili akong kamay, hindi mo na kailangan kunin ng mga pagkain ko. Stop doing this dahil hindi ako sanay na may taong umaasikaso sa akin. Bumuntong hininga siya at dahan-dahang tumango. Okay, sorry kung masyado ako nakikialam. Bumuntong hininga ulit siya. Heto, kumuha ka na ng pagkain mo. Inabot dito sa akin ang kanyang hawak na pinggan. Tahimik na tinanggap ko na lang yon, saka sumandok ng mga pagkain na pili ko. In my peripheral vision, nakita at ramdam ko rin ito sa pagkuha niya ng mga pagkain. Tahimik kami nagsimulang kumain. James, Luna, and Abby are together with us. Pati na rin si Raven at Danielle nasa table namin. Walang ibang nagsasalita at tanong ng kung ano-ano. Kung hindi ang batang malilit lang na nakapagitna ng mga magulang nito. Kaya si Danielle at Raven naman ay matyagang sinasagot ang mga tanong ni Abby. Ako at si Hugo naman ay nagsasalita lang sa tuwing kami naman ang nakapapansin ng kakulitan nito. Napapailing at napapangisi na lang si James at Luna sa kainosentehan ng anak nila. Natapos kaming kumain na halos si Abby lang ang tanging nagsasalita. Ramdam kong pangangantyaw sa akin ni Luna sa tuwing nagtatamang mga mata namin. But I just ignore her playful stares and smirks. Iniirapan ko na lang ito ng patago. Natapos ang kainan at dumaan pang ilang minuto na halos nagpapakiramdaman lang kami ni Hugo sa isa't isa. He didn't talk again. Mas lalo naman ako. Hanggang sa dumako na sa pag-a-announce ni Luna sa kanyang surprise para kay James. Congratulations on your beautiful and happy family, Luna. Humalik pa ako sa pisngi nito. Matapos kasi silang bati ng lahat ng bisita ay ako naman ang huli at personal na lumapit at bumati sa mga to. Hey James, alagaan mo mag-ina mo ha? Ayan, magkakaanak na ulit kayo. So, congratulations again. Please don't hurt my best friend James. Ngumiti naman at tumango si James sa akin. I will, Adeline. Mahal na mahal ko sila, lalo ng ina ng anak ko at magiging anak pa namin. Then he sneaks her waist at humalik pa ito sa noo ng buntis. Han, hinay-hinay baka kasi malunod ako sa sobrang kaswitan mo. Ayan tuloy nakabuo kagad tayo kahit hindi pa tayo kinakasal at wala pa tayong honeymoon yan. Si Luna'y mukhang napakasaya at sobrang kontentong kasamang lalaki ng kanyang buhay at ang kanilang anak na si Abby. Tamang edad lang para masundan ang Abby natin. Ngumisi ito sa kanya. Sa tingin ko, magugulat ang ating munting prinsesa sa magandang balitang ito. Malamang dahil matagal na rin niyang gustong magkaroon ng kapatid. So I guess magtatatalon sa tuwa ang panganay natin. The man besides me cleared his throat. Congrats man, I'm happy for your family. Pagbati nito sa dalawa. Congratulations Luna and James. Daniela, let me also congratulate Luna, pinsan. Good job, nakabuot makakadalwa ka na. Raven smirks. Yeah, thanks, I'm proud. James utters. At mas lalo pang hinapit si Luna para sumandal sa kanyang dibdib. Nakaka-proud mga pinsan. Kayo ba? Kailan niyo balak? Raven, Hugo? Nakatingin si Raven sa gilid niya habang nakangiti ang muka. Hindi ko alam James kung kailan kami. Wala pa kasi kaming babaeng balak kung anakan at pakasalan in the near future. Hidden smirks to Daniela na ikinapula naman ito. Hopefully, as soon as possible James, ramdam ko ang paghawak ng kamay ng katabi ko sa kamay ko. Muli, nararamdaman ko ang urge ng isang boltahe mula sa kanyang malambot na haplos. Napapasong hihilahin ko sana ng pasimple ang kamay ko. But like a while ago, mahigpit na ulit niyang hawak yon. Tapos ngayon nakaharap na siya sa akin with a serious look.
Susuyuin ko muna ang tanging babaeng papakasalan at taanakan ko. Red is flowing to my cheeks dahil sa sinabit mga titing nito. Well, isa lang ang masasabi ko guys. You better plan it now and hurry it. Makakadalo na ako habang kayo wala pa. Masayang maging ama't maging asawa. James happily uttered. Yes, I agree with my husband too. Kaya Danielle and Adeline, pag kayo inayon na magpakasal ng mga torpeng lalaking katabi nyo, go ahead and accept them. And live your life in the fullest. Like us, living in so much happiness. Luna also uttered. Namumulang nagkatitigan na lang kaming dalawa ni Daniela. Bakit ba kasi ganun ang magpipinsang ito? They are so vocal. Are they have no feelings? Hindi ba nila alam na nakakailang ang mga pinagsasabi nila? Ilang minuto pang nagdaan ng unti-unti na nagpaalam ang mga bisita ni James. Isa na rin sa umuwi at nagpaalam ay si Daniela at Raven. Hanggang sa nagpaalam na rin ako sa dalawang umuwi na. Ihahatid na kita. Napakunot ang noo ko nang marinig kong boses na yon. Akala ko umuwi na rin ito dahil bigla na lang itong nawala kanina. Tumabi ito't nakisabay ng lakad sa akin. Hindi ko ito pinansin at nagpatuloy pa rin ako sa paghakbang ko. Adeline, may sasakyan ako Hugo. Hindi mo na ako kailangang ihatid pa. Tugon ko na hindi lumilingon dito. Katahimikan, napasinghap ako at napapayakap sa sarili ko. Dahil sa malamig at malakas na hangin ang biglang sumalubong sa paglalakad namin. Ngunit mas napasinghap ako nang bigla nitong hubarin ang coat at ipatong sa akin magkabilang balikat. Napahinto ako dahil malapit na ako sa kotse ko. Nilingon ko to. Wear it, I know nilalamig ka, he says. Napapakurap ako. Thanks, but I have my own coat. Nasa loob nga lang ng kotse ko. I say, but he stops my hands. Nangaalisin ko na sanang coat niya na nakapatong sa balikat ko. Please, don't take it off. Bumuntong hininga siya. Lahat na lang ba ng maliit na tulong ko sa'yo tatanggihan mo, Adeline? Napalunok ako. Hindi ako sumagot at nakasulyap lang ako sa mga mata nito. Galit ka pa rin ba hanggang ngayon sa akin? Umiling ako ng bahagya dito nang matapos kong pakiramdaman ng sarili ko. Just be honest to me, Adeline. Yung totoo, may galit ka pa rin ba sa akin? If I say no, wala na. Pinalaya ko na sarili ko sa mga nangyari, Hugo. Pinatawad ko na rin ang sarili ko. Because I'm also part of my own downfall and heartache. Sabi ko na pinipigilan ang aking emosyon na nakatago. Hindi ko inaasahang ikukulong niya ako sa kanyang dibdib. Napakagatlabi ako at napapikit ng maramdaman kong mga yakap nito. Mas lalo ring sumahol ang pintig ng puso ko sa ginawa nito. Gusto ko mang kumawala sa yakap niya, ngunit ang mga braso at kamay ko'y walang lakas para gawin yon. I miss you. I really missing you, Adeline. I'm sorry, kanina ko pa talaga to gustong gawin sa'yo. Dahan-dahan niyang bulong habang mga kamay niya hinahaplos ang buhok ko. I'm back for good. Sana panoorin mo ko as the best version of me now. Sana tanggapin mo pa rin ako ngayon, Adeline. Hindi madali, Hugo. I can wait for it, Adeline. Liligawan ulit kita. Maghihintay ako kung kailan kaya mo na akong tanggapin ulit. Wag mo na lang ulit akong ipagtabuyan. God, hindi ko na alam kung ano gagawin kapag pinagtulakan mo ulit ako ngayon. I still didn't respond, he's embraced. Ngunit, hinayaan ko na lang itong yakapin ako ng mahigpit at dampian ng matagal ng halikang noo ko. I'm longing for your Christ's sake. I still need you in my life. I love you, sweetheart. Good morning, Mama Adeline. Nakangiting bati ng kasambahay kong si Nena nang pagbuksan ko ito ng pinto ng aking silid. Morning. Nakangiting bati ko rin dito saka ako bumalik sa harapan ng aking tokador at inayos ulit ang naudlot kong pag-aayos sa aking sarili. Bago pa man ako bumaba at mag-almusal. Ma'am, nakahanda na ho yung almusal nyo. Untag nito. Nena still standing in my door frame. Bababa ako pagkatapos kong mag-ayos dito. Anyway, thanks Nena. Si Nena ang aking servant dahil sa wakas nagpasya akong lumipat sa sarili kong bahay. Ang bahay na ito'y malapit sa lokasyon ng aking negosyo. Kaya mas ginusto ko na rin makalipat kahit na ayaw noon ni Luna. Pasensya na ho sa istorbo ma'am, pero may bisita ho kasi kayo sa ibaba. Pinapasok ko na ho kasi siya naman ang lalaking naghatid kagabi sa inyo dito sa bahay. Kumunot ang noo ko't sumulyap dito sa imahe nito sa salamin. Nasan siya? Hindi ko magawang pagsabihan ito dahil hindi ko naman ito napagbilinan na huwag itong papasukin. Nasa sala so ma'am. Eyesight. Okay, you may go down now. I say at sinara na itong pinto ng silid ko. Napapailing na lang ako ng maalalang nangyari kagabi. He really insists to drive me home even I don't agree with his idea. Ayoko sana ngunit hindi pa rin ako nakahindi ng bandang huli. Lalo pat sobra ito nakikiusap sa akin para lang umuo ako.
Nang matapos ako magpatuyo ng buhok ay maglalagay ng light makeup ay tumayo na rin ako at inabot ang black coat ko at handbag. Napalunok ako nang makita ko si Hugo nakaupo sa sofa ko, preskot bagong ligo. Tumayo siya na makarating ako sa third hanggang last staircase. Lumapit ito at sinalubong ako sa midulo ng hagdang nakangiti. Good morning, he warmly greets me. For you. Napatingin ako sa fresh bouquet of pink roses na inaabot nito sa aking harapan. Morning, hindi ka na sana nagabala pa. Sabi ko sa kainabot ng tuluyan ng bulaklak na bigay nito. Pumunta ako sa malapit sa living table at nilapag ang mga bulaklak pati na rin ang mga gamit ko. Bakit nandito ka? May sadya ka ba? I asked when I faced him again. Tumangit at bahagyang lumapit. Yap, ikaw. Napatda ako sa sinagot nito. Hindi ba halata, Adeline? Siyempre nandito ako para simulan yung pinangako ko sa sarili ko. Bumalik ka sa buhay ko at makuha yung pagmamahal. Tapos ngumisi siya na ikinagulat ko. Ang corny mo, hindi bagay. Sabi ko habang umiiling. Ma'am, ginalaw kong ulo ko tumarap kay Nena. Handa na ho ang mesa. Tumango ako. Okay, hinarap ko ulit ito. I'm thinking kung paalisin na ba siya o paghihintay nito hanggang matapos akong kumain ng almusal. O baka hindi ko nito maharap dahil paalis na rin naman na nagad ako. Hugo, pwede ba makisabay at makikain sa'yo? Sumimangot ako. Kung okay lang sa'yo, pero kung hindi, dito na lang ako until you finish your meal. Mas lalong kumunot ang noo ko. Hindi ka na dapat maghintay dahil wala akong oras para entertain ka. Pagkatapos ng almusal, papasok na agad ako sa trabaho ko. He sighs and shrugs. Iahatid kita. I have a car. Adeline, please. Pagmamakaawa niya ulit tulad ng ginawa niya kagabi, bumuntong hininga ako. Tinitigan kita ng matiin. Have you take your breakfast already? Umiling to. Not yet. Napapailing ako, tinalikuran ko to. Come, kumain ka na muna bago ka umalis. Sabi ko na hindi ito nilingon pa. I don't know why can't I say no to him. Pagkapasok ko sa dining area, tumungo agad ako sa hapagkainan. Nena, pakadagdagan na isang pinggan dito at pakitimplahan siya ng kape. Thanks. Okay ho, ma'am. Tugon ng kasambahay ko, hihilahin ko na sana ng isang puan para sa akin agad naman niya akong inunahan. Umupo naman ako na hindi ito tinitignan. Thanks. Take your seat now. Sabi ko pagkalagay ni Nena sa mesa ng pinggan at mainit na kape nito. Umupo naman ito sa bandang harapan ko. Sasandok na sana ako matapos kong mag-usal ng dasal at pasasalamat. Ngunit inunahan na naman niya ako. Akala ko kuha siya ng sarili niyang pinggan. Pero ako pala yung pagsisilbihan niya. Ako na, and please kumain na lang tayo ng tahimik. Sambit ko, nagkibit balikat siya at sinunod na lang ang utos ko. Tahimik nga kaming kumaing dalawa. Araw-araw ay halos ganun na eksena sa bahay ko. Nakikikain siya, tinahayaan ko naman. Minsan bukod sa bulaklak ay may dala-dala rin itong mamahaling pagkain na sangkaterba na akala mo'y marami ang kakain. Ayoko pa naman mag-assume though. Sincere naman talaga siya at desididong makuha ang atensyon ko at syempre ang tiwala at pagmamahal ko sa kanya. Gusto ko siyang bigyan ng pagkakataon pero pinapangunahan pa rin ang puso ko na matinding takot na mahalin siyang muli. Takot na ako maulit yung nangyari a year ago. Takot ako masaktan, takot ako magtiwala, na nauuwi lang ang lahat sa wala. Higit sa lahat, takot na rin akong dumating yung time na marinig ko na hindi talaga akong priority niya. Ayoko na maramdaman yung sobrang sakit at pagkadismaya ko ng mga araw na yon. That will be the last that I want to experience. Dahil nagilom ng puso ko. Ayoko na masaktan pa to. Days and weeks had passed. Masugid ko pa rin tong maliligaw. Every morning sa bahay pa rin siya nag-aalmusal, bilang lang ang hindi. Tuwing gabi ganun din, siya pa rin ang bisita ko. Pati weekdays ay sa bahay rin siya halos naglalagi. Hindi to tumitigil kahit pa itaboy ko to ng itaboy sa bahay dahil sa mga ginagawa rin naman ako. Minsan siya pa mismo nagluluto ng personal kapag nasa bahay siya. Si Nene sanay na rin na nasa bahay ito halos naglalagi. Minsan ay nakaharap na rin sila ni Zoren sa bahay ng minsang weekdays at walang pasok. Being with two sweethearts is so awkward. Hindi ko alam kung sinong pakikiharapan sa kanilang dalawa. Kahit na pareho ko na silang tinututulan sa kanilang intensyong panliligaw. Nena, aalis na ako. Pagkababa ng hagdan ay tumungo na agad ako sa main door ng bahay. Ma'am, hindi ka ba muna kakain? Nakapaghanda na ako ng almusal niyo. Umiling ako dito humarap. Sa labas na lang ho ako mag-aalmusal. Sagot ko dito sa kabinuksan ng pinto. Bigla naman ako napasinghap nang bumungad kagad sa akin na nakatayong si Hugo sa labas ng pinto. Where are you going? Tanong nito habang pinagmamasdan ang buong postura ko. Shit! Umagang-umaga na nga akong gumising at aalis ng bahay para hindi ko nito makaharap ngayon. Pero ano ba to? Ang aga niya gaya ng inaasahan ko. I rolled my eyes.
May lakad ako. If you want to stay, bahala ka. But I think you must go now. Bumalik ka na lang sa isang araw. For you. 3 tangkay ng pulang rosas na may magandang wrapper and ribbon arrangement ang inabot nito sa akin. Nagdadalawang isip man ngunit tinanggap ko pa rin naman yon. Saan ka pupunta? Sasagutin ko na saan ito na bigla naman tumunog ang phone ko na nasa loob ng bag. I excuse myself. Lumabas ako ng bahay at tumungon sa kotse ko. Hey Zoren! Are you ready now? Magkita na lang tayo mamayang 9 AM doon. Susunduin na lang kita para isang kotse na lang gagamitin natin. No Zoren, I can drive. Doon na lang tayo magkita sa shelter. Okay, ikaw ang bahala. Biglang nawalang sigla nito sa kabilang linya. Bye. See you later, Adeline. Okay, see you. Hanggang kailan kaya magmamatigas si Adeline sa nararamdaman niya para kay Hugo? Mahanap na kaya niya sa pusong kapatawaran at muling ituloy ang naudlot nilang pagmamahala ni Hugo? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.